Nagsimula ang unang episode sa loob ng paaralan. Habang nagtuturo ang kanilang teacher, halos walang pakialam ang karamihan sa pag-aaral. Karamihan ay natutulog lang at nagsi-cellphone. Siya lang mag-isa ang nakikinig. Siya ay si Yoon Gamin, ang bida sa kwento, isang grade 10 na student. Bata pa lang ay masipag na siya mag-aral, pero madalas ay kasama siya sa may pinakamababang nakukuhang grades sa paaralan. Kumuha din siya ng tutor para mas madali niyang maintindihan, pero sa huli ay ganon pa din. Sa sobrang sipag ni Gamin sa pag-aaral. Lahat ng oras niya ay ginugugol niya sa pag-aaral, habang nakasakay sa bus siya ay nag-aaral, kahit sa loob ng banyo, wala siyang pinapatawad pati sa loob ng simbahan, pero sa huli wala pa din nagbago, kasama pa din siya sa pinakamababa. Habang naglalakad, narinig ni Gamin sa dalawang estudyante kung saan may isang paaralan na tinututukan ang pag-aaral. Nung narinig niya to agad siyang nagpalipat dito, masaya pa siyang naglalakad habang papasok ng paaralan. Ang hindi niya alam mas malala pa. Iyon, puro magugulo at mga walang pakialam sa pag-aaral ang mga estudyante doon, karamihan puro mga nagyoyosi sa loob ng paaralan, kaya inisip niya na, madali lang makakuha ng mataas na grades dito, pero nagkamali siya, isa pa din siya sa pinakamababa, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Habang nasa loob ng room tinitignan niya isa-isa kung sino ba yung mukhang may interes sa pag-aaral katulad niya, at may nakita siyang isa. Ito ay si Sehayon, agad nilapitan ni Gamin ito at tinanong kung gusto daw ba niya na mag-aral kasama siya. Biglang may tumulak ng malakas kay Sehayon at hinamon ito ng suntukan ng kaklase nila, pinag-aaway pala sila ng kanilang mga kaklase kaya walang nagawa si Sehayon kung di lumabas at protektahan ang sarili. Biglang pumasok sa room ang teacher at binawal sila, may pumasok na magandang babae at siya pala ang bagong teacher nila na si Lee Han-jeong. Nung narinig ni Gamin ang pangalan, biglang naalala ni Gamin na yung teacher niya ngayon ay yung dating niyang tutor. Habang nag-check si Miss Lee ng attendance, may umutot at biglang may naghagi sa harap. At muntik nang tamaan si Miss Lee, may nagsalitang estudyante sa likod, tinanong kung sino yung umutot, nilapitan niya ang gumawa nito at pinagsasampal niya ng malakas. Nagalit yung isang estudyante sa likod, dahil inumin niya pala yung binalibag sa harap, nagalit din sa kanya ito. Sa lakas nito nasira ang pinto at tumilapon ito palabas. At binugbog niya din ito, sinubukan ni Miss Lee na kunin ang atensyon lahat ng estudyante niya para bawalin at bumalik sa upuan, pero hindi ito nakinig sa kanya. Pumasok yung estudyanteng mayabang at sinabing, "Hindi niyo ba narinig sinab ng teacher namin, bumalik kayo sa upuan," sabay upo, at nakinig lahat ng estudyante dito. Habang nagtatapon si Miss Lee, nagulat siya puro upos ng sigarilyo ang basurahan. At kahit saan siya lumingon ay puro may bisyo ang mga estudyante, nakita ni Gamin si Miss Lee at tinawag niya ito para kausapin. Habang nakaupo silang dalawa, nagsalita si Miss Lee, "Ang laki mo na ah, muntik na kitang hindi makilala." Sagot ni Gamin, "Hindi naman, konti lang." Tinanong ni Gamin kung mananatili si Miss Lee sa paaralan. Dahil karamihan sa mga teacher dito ay hindi tumatagal ng isang buwan, nagsalita si Miss Lee, "Siyempre, bakit pa ko naging teacher kung hindi ko kayo tuturuan? Para namang hindi ako teacher noon kapag unang araw ko pa lang sa school na to ay." Umalis na ko, habang tinitignan ni Gamin si Sehayon, bigla itong lumabas, agad naman niya ito sinundan, para kung ano ang gagawin nito. Nakita niyang pumunta si Sehayon sa library. Baka sa mukha niya ang saya, dahil akala ni Gamin ay may kasama na siya sa pag-aaral. Ang hindi niya alam ito ay matutulog lang pala sa loob, pero hindi sumuko si Gamin, nagpaparinig siya kay Sehayon na, "Kung meron lang sana akong kaibigan na makakasama sa pag-aaral," pero hindi siya pinapansin ni Sehayon. Kahit sa pagkain ay sinasamahan niya ito. Araw-araw itong ginagawa ni Gamin, tuwing nasa library sila, hanggang sa napuno na si Sehayon at pumayag ito. Pero isang beses lang kitang tutulungan, sabi ni Sehayon. Sinubukan ni Miss Lee kausapin ang principal ng school, para tanggalin ang mga drums na pinagtatapunan ng bisyo ng mga estudyante para maiwasan ito. Naglabas ng yosi ang principal para iparating sa kanya na kahit tanggalin ang mga drums ay hindi niya pa din mapapatigil ito at sinabing mag-focus siya sa pagtuturo. Habang nag-uusap ang dalawa, tinignan si Sehayon ang notebook ni Gamin at nagulat siya dito, at sabing, "Bakit ganito yung notes mo sa math? Lahat ata sinulat mo," sagot ni Gamin. "Hindi natin alam kung ano yung itetest, mas mabuti nang alam natin lahat." Natawa si Sehayon at sinabing, "Tingin ko baliw ka." Tinanong si Gamin ni Sehayon kung bakit gusto niyang maging magaling sa pag-aaral. Sagot ni Gamin, "Hindi lang naman ako, ganun ka din naman, parehas lang tayo." Nagulat si Sehayon at sinabing, "Paano mo nasabi?" "Dahil sa kalyo mo sa kamay kakasulat, at sa buhok mo maikli para hindi natatakpan yung mata mo pag nagbabasa ka, at higit sa lahat yung mata mo, sinasabing gusto mong mag-aral." At inaya niya itong bumuo ng study group.
sagot ni Sihyun, para tayong baliw sa gagawin natin. Nakita mo naman ang mga estudyante dito, mga walang pakialam sa pag-aaral, sinabi din niyang imposible ang gagawin nila, dahil hindi papayag si Pihan Yui. Siya yung gumawa ng ranking sa paaralan para malaman kung sino ang mga pinakamalalakas. Isa din siya sa kasama sa malakas na gang, at anak ng chairman. Walang pakialam si Gamin at gusto pa din niyang ituloy ito. Bigla nagalit si Sihyun sa kanya, at umalis ito. Habang naglalakad ang isang estudyante papunta sa stage, siya pala ang top 1 sa school nila, at bibigyan ng award. Siya pala si Pihan Yui ang anak ng chairman. Habang naghuhugas si Sihyun, may biglang bumangga sa kanya, at nagalit siya akala niya. Sinusundan pa din siya ni Gamin, ang hindi niya alam ay yung kaklase pala niyang mayabang. Kaya nagalit ito kay Sihyun dahil akala niya niyayabangan siya nito. Pinagsasampal siya ng malakas at dinala siya nito sa GYM. At doon patuloy na binugbog si Sihyun. Narinig ng teacher nila na si Miss Lee na parang may maingay. Agad niya itong pinuntahan at pagtingin niya ay may binubugbog ang mga estudyante. Papasok na sana siya para tulungan. Nang biglang dumating si Gamin at sinabing ako na Miss Lee. Si Sihyun ay ang future member ng binubuo kong study group. Maangas na pumasok si Gamin sa loob na may suot na mask at may dalang fire extinguisher. Para iligtas si Sihyun, nagulat si Miss Lee sa ginawa ni Gamin at napatulala. Nagulat si Sihyun nung nakita niya si Gamin ang tumulong sa kanya. Nagalit sa kanya si Sihyun at sinabing, "Bakit mo ginagawa to?" Sagot ni Gamin, "Gusto ko lang tumulong." Nagsalita si Sihyun, "Tingin mo ba pagkatapos mo akong tulungan, magiging maayos na ang lahat?" Patuloy pa din nila akong bubulihin hanggang gusto nila. Sabay alis ni Sihyun. Habang naglalakad siya nakasalubong ulit ito ni Sihyun. Galit na tinanong si Sihyun kung sino yung tumulong sa kanya, at kung nasaan ito. Itinanggi niya ito at sinabing hindi niya ito kilala. Nainis ito sa kanya, at biglang hahampasin ng baseball bat. Nang biglang dumating si Gamin, at sinangga niya ito gamit ang paa. Sa lakas nito, nawasak ito sa paa niya. Si Gamin pala ay nag-workout. Dahil sabi ng iba pag malakas ang katawan mo, malakas din ang pag-isip mo. Hindi siya tumigil sa pag-workout. Simula noong grade 3 pa lang siya. Nang biglang susuntukin si Gamin, sinangga niya ito. Sa bilis ng reaksyon ni Gamin, mabilis siyang bumawi ng suntok ng hindi niya sinasadya. Nalakas nito. Ito ay nakatulog. Agad itong nilapitan ni Gamin. Akala niya napatay na niya ito. Buti na lang nakita niyang humihinga pa ito. Nagulat si Sihyun na kaya pala itong gawin ni Gamin. Inaya ulit ni Gamin na sumali si Sihyun sa kanya. Pero tinanggihan pa din ulit siya, kaya pala bumubuo ng study group si Gamin. Narinig niyang lahat ng may study group ay tumataas ang rank sa school. Tinesting niyang sumali sa iba, pero hindi siya tinatanggap, dahil nasa lowest siya. Habang nilalagay ni Gamin ang mga notebook niya, sa ilalim ng desk niya may nakita siyang notebook. Nang makita niya ang pangalan, kay Sihyun pala yon, na may note ng puro math. Natuwa si Gamin at nagpasalamat ito sa kanya. Nang may biglang humampas sa ulo ni Gamin, nakilala pala siya yung may suot ng welding mask na tumulong kay Sihyun. Biglang kinuha yung notebook ni Sihyun. Sinunog at hinagis niya ito. Habang nakafocus si Gamin sa pagkuha sa notebook, bigla siyang hahampasin nito mula sa likod. Pero madali lang naiwasan ni Gamin ito, at pinagbubugbog niya ito. Sinubukang isalba ni Gamin ang notebook. Pero halos nasunog na ito, nagalit si Gamin at pinagsusori niya ito. Walang kahirap-hirap na binugbog ito ni Gamin at pinagmukang bata. Nakita niyang may bag na umaapoy at hinagis niya agad ito kay Gamin, pero maangas na ibinalik ito ni Gamin sa kanya gamit ang paa. Sa sobrang lakas nito, nakatulog ito, at narinig sa ibaba ng room nila ang lakas ng kalabog nito. Nagulat ang mga estudyante dito, pati na din si Sihyun. Sinubukang gisingin ni Gamin ito para mag-sorry kay Sihyun. Biglang lumapit si Sihyun, sorry si Gamin dahil hindi niya nagawang ingatan ang notebook. Biglang nagalit si Sihyun, kinuha ni Sihyun ang notebook niya, at itinapon ito sa basurahan at sabing, "Anong ginagawa mong kabaliwan dahil lang sa isang notebook?" Sagot ni Gamin, "Pinaghirapan mo kasing isulat lahat iyon, lahat ng effort mo na sayang lang." Nagsalita si Sihyun at sinabing, "Okay, sige, gagawin ko na, sasali na ako sa study group mo." Nagulat si Gamin sa sinabi ni Sihyun, at napangiti siya. Baka sa mukha niyang sobrang saya niya pagkatapos niya itong marinig. At doon nagtatapos ang recap ng episode 1 ng study group. Ano kaya ang susunod na mga mangyayari? Para sa susunod na episode mag-like at subscribe lang at mag-comment na din kayo kung nagustuhan ninyo ang episode.